Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, ayan, bale meron tayong isang automatic washing machine dito na ang brand, kung titignan nyo, ayan, Samsung na digital inverter. So ang issue nitong washing machine na to, base sa customer, nagpa-power on naman daw, kaso ang problema, ayaw daw mag-load ng tubig. So yun bale ang problema nitong washing machine. Ngayon, bago natin buksan yan or ayusin, so itatry ko na muna para kahit papano makita nyo ang problema nitong washing machine. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So ayan, kung titignan nyo, bale nalagyan na natin ng hose tong washing machine. Ayan, connected na yan sa ating gripo. Ngayon mga boss, itatry na muna natin. So saksak ko lang, ayan, para makita nyo muna ang problema nitong washing machine bago natin ayusin. Ngayon mga boss, after natin may saksak yung power cord nitong washing machine, so i-power on ko lang. Ayan, power on. Ayan. Kung papansinin nyo mga boss, bale nag-on na tong washing machine ngayon. Hintayin lang natin lumabas yung kanyang minuto dito sa kanyang display. Ayan. So once na lumabas na yung timer dito sa kanyang display, matik na dapat lalabas yung kanyang tubig. So habang hinihintay natin, ayan, iyon ko lang tong gripo. So hintayin lang natin mga boss, sa mga Samsung na inverter medyo matagal bago lumabas yung kanyang timer. Pero kung papansin niyo mga boss, nag-on tong washing machine, nag-on naman. So hintayin lang natin hanggang sa lumabas yung kanyang timer or yung number dito sa kanyang display. Ayan mga boss, kung papansin niyo, lumabas na yung kanyang number dito sa kanyang display, nasa 54 minutes. Pero kung papansinin natin, wala tong tubig na lumabas. Ayan o. So nasa 54 minutes yung kanyang timer, pero papansinin natin, ayan. So ni konti walang lumabas na tubig. Tuyong tuyo. So yan bale yung problema nitong washing machine. Ngayon mga boss, yan yung ayusin natin. So sa mga ganitong issue dito sa mga washing machine na automatic, once na ayaw lumabas yung kanyang tubig, madalas na nagiging problema dito mga boss yung kanyang water inlet. So yung water inlet na yon, makikita natin yon dito sa likod nitong washing machine. Ayan, papakita ko sa inyo mga boss. Ayan. Bale, yung hose na yan, connected yan. Yun na yung mismong water inlet. So, tatanggalin na muna natin yan. Ayan mga boss. So, nakabukas pa pala yung gripo. I-off ko na muna. So, napansin nyo, naka-on naman yung ating gripo. Pero wala tong lumabas na tubig. Ayan. Ngayon mga boss, buksan ko lang para may pagkita ko sa inyo yung sinasabi kong water inlet na may problema dito sa washing machine na to. So ayan mga boss, bale ito yung sinasabi kong water inlet. Ayan. Bale yung papasinin natin, tatlo yung kanyang motor. So para malaman natin mga boss kung alin ba dyan yung may problema, so gagawin natin, babaklasin natin yan para yun na nga may test natin. So hindi naman lahat sira yan mga boss, either meron isa dyan sira or dalawa. So malalaman din natin mamaya yan. Sa ngayon, babaklasin na muna natin itong mga socket wire na yan para matest natin. So tanggalin ko lang. So bago pala natin tanggalin mga boss yung pinaka water inlet, so test na muna natin pala kung meron tong pumapasok na 220 volts dito sa kanyang inlet. Ayan, papansinin nyo, bale inon ko ulit tong washing machine. Ayan, bale maandar na tong washing machine. Ngayon, gamit tayong tester. So check natin yung kanyang supply dito sa mismong water inlet. Ayan, para makita natin kung okay ba yung supply na pumapasok dito sa kanyang water inlet. So nakaset yung ating tester sa AC volts. Ngayon, tignan natin kung meron ba tayong masukat na 220 volts or 230 volts. Bale, ito yung pinaka water inlet nitong washing machine na yan. So tignan natin. Ayan, pansinin nyo itong ating tester. Ayun. Kung titignan nyo, meron tayong nasukat na 231
volts AC. So meaning mga boss, good yung supply na pumapasok dito sa inlet, water inlet. So possible mayroon talagang problema dito yung mismong water inlet valve mga boss. Ayan mga boss, so ito yung lalagay natin na bago. Ayan, so meron naman tayong stock. So ito naman yung sa washing machine. Ngayon, bago natin ilagay yan, so ipapakita ko lang sa inyo sa mga baguhan dyan or beginners para alam nyo kung paano i-test tong mga water inlet. So madali lang naman yan mga boss. So sa pag-test dito sa mga water inlet valve, madali lang yan. Kung meron kayong digital tester, mas madali yan mga boss. Although analog tester pa yan, okay lang. Pero yung gamit natin ngayon, digital tester, ayan, bali set lang natin sa resistance itong ating tester. Ngayon, unahin natin i-test dito itong sira para lang makita nyo mga boss sa mga baguhan dyan kung paano i-test itong mga water inlet valve. Basta nakaset lang kayo sa resistance, ayan. Ngayon, tignan natin dito sa unahan. Ayan, kung papasinin nyo dito sa una, wala tayong nakuha resistance, 0. Ngayon, dito sa ibaba naman, ayan, ganun din. 0 din mga boss. 0 ohms. Ngayon, dito sa gitna, ayun, dito sa gitna meron tayong nasukat na 416 kilo ohms. So, ibig sabihin, yung gitna nito, good pa yan. So, nakita nyo mga boss, bale meron lang tayong nakuha dito sa gitna. Nasukat natin ay nasa 416 kilo ohms. So, ito, yung itaas at sa ibaba, sira na. So, ito, ayan o, nasa 416 kilo ohms. Ito, ulitin ko lang. Ayan, 0 ohms. Sa itaas, ganun din, 0 ohms. So, ibig sabihin, sira talaga yung dalawa. Ngayon, tong bago, ipakita ko lang din sa inyo tong bago para lang makita nyo, malaman nyo kung ano yung pinagkaiba. Ngayon, ganun pa rin yung set nating tester, nasa resistance pa rin. So, dito sa bago, meron tayong nasukat na 481 kilo ohms. Sa gitna, 482 kilo ohms. Pangatlo, 480 kilo ohms. So, kung napansin nyo mga boss, hindi bumababa sa kilo ohms tong bagong water inlet valve. So, ibig sabihin yan yung good na water inlet valve. Ngayon, lagay na natin yan. Ngayon mga boss, kung titignan nyo, bale, tapos ko nang may lagay itong bagong water inlet valve. So, ito yung may problema. Pinalitan natin. Ngayon, itatry na natin to. Tignan natin kung maglalabas na ba ng tubig itong washing machine after natin mapalitan itong water inlet valve. So, yung presyo pala nitong bagong water inlet valve na ganito, nasa 800 pesos. So, buo na yan mga boss. Ngayon, i-try natin, tignan natin kung okay na ba itong washing machine after natin magpalit ng water inlet valve. So, nakalagay na lahat yan, ganun din itong mga circuit, ayan. So, lagyan na lang natin ng hose para matry na natin. So, ayan mga boss, bale nako na itong washing machine. Bale, meron na rin hose yan. So, hintayin na lang natin lumabas yung kanyang tubig. Ayan, kung papasinin nyo mga boss, naririnig nyo, lumabas na yung tubig nitong washing machine. Hindi lang masyadong kita dito sa ating video, pero lumalabas na yung kanyang tubig. Ayan o. So, hindi lang masyadong kita dito sa ating video, pero okay na itong washing machine. Bale, naging problema talaga dito mga boss, kaya ayaw lumabas yung tubig or mag-load ng tubig dahil dito sa kanyang water inlet valve na yan. So, yan talaga yung may problema. So, yan, hanggang ngayon, bale, naglo-load pa rin ng tubig tong washing machine. So, okay na to mga boss, yun lang talaga yung naging problema, yung kanyang water inlet valve. So, dahil okay na to, hanggang dito na lang tong ating video. Bale, itetest ko na lang mamaya to. Ayan, so lalagyan ko ng damit para kahit papano hindi sayang yung tubig. So sa mga baguhan dyan, sa mga hindi pa pala nakasubscribe dito sa ating channel,
Huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat mga boss.